El Filibusterismo, buod ng Kabanata 7, si Simon. Pauwi na si Basilio nang makarinig siya ng yabag. Nagtago siya sa punong balite nang may liwanag na lumapit. Nang maghubad ng salamin ang lalaki, nakilala niya si Simon. Agad itong nagsimulang maghukay. Naalala ni Basilio ang nangyari 13 taon na ang nakalipas. Ito rin ang lalaking tumulong sa pagsunog sa sugatang lalaki at sa kanyang ina. May lihim siyang natuklasan na gumulo sa kanyang isipan. Hindi niya matiyak kung alin sa dalawang lalaki si Ibarra. Nagpakita si Basilio upang mag-alok ng tulong kay Simon bilang ganti sa utang na loob. Biglang napaunat si Simon na parang tigreng nagulat. Sa halip na tumanggap ng tulong, bumunot siya ng baril at itinutok kay Basilio. Malamig niyang tinanong kung siya ba ay kilala ng binata. Maingat na nagsalita si Basilio. Sinabi niyang si Simon ay isang taong itinuturing na dakila ng marami. Idinagdag niyang ang taong iyon ay pinaniniwalaang patay na at ang kanyang sinapit ay kanyang dinaramdam. Lumapit si Simon at sinabi niyang may lihim siyang maaaring magpahamak sa kanya. Ipinahayag niyang maaari niyang patayin si Basilio at iparatang ito sa mga tulisan sa gubat. Ngunit nakita niyang pareho silang biktima ng kawalan ng katarungan. Sa halip na magpatayan, napagpasyahan nilang magtulungan. Huminto si Simon at nagbuntong hininga. Inamin niyang siya ang lalaking dumating 13 taon na ang nakararaan. May sakit at halos wala ng lakas ang kanyang katawan noon. Dumating siya upang magbigay galang sa isang taong namatay para sa kanya. Isa raw siyang biktima ng isang tiwaling pamahalaan. Ikinwento ni Simon ang kanyang paglalagalag at paghahanda. Bumalik siya upang wasakin ang tiwaling pamahalaan. Uudyakan niya ang kasakiman at kasamaan upang lalong maghirap ang bayan. Handa siyang gumamit ng luha at dugo. Hinatulan na niya ang sarili at ayaw niyang mamatay nang hindi nakikitang gumuho ang sistemang iyon. Nagpatuloy si Simon sa pagsasalita at mariing binatikos ang mga kabataan. Sinabi niyang sila ay kulang pa sa karanasan at madaling magpadala sa damdamin. Naniniwala raw ang mga ito na maaaring pag-isahin ang Pilipinas at Espanya. Humihingi sila ng pantay na karapatan at nais tumulad sa kaugaliang Kastila. Ngunit iginiit ni Simon, sa ganitong pag-iisip ay lalo lamang silang nagiging alipin. Ayon kay Simon, likas na mapupusok at kulang pa sa karanasan ang mga mag-aaral. Inaakala nilang magiging malaya ang mga Pilipino kapag natuto silang magsalita ng Kastila. Ngunit giit niya, hindi iyon ang tunay na kalayaan. Sa halip, lalo lamang silang nagiging alipin ng sistema. Pinabulaanan ni Basilio ang mga sinabi ni Simon. Ayon sa kanya, ang wikang Kastila ang maaaring magbuklod sa Europa at Pilipinas. Naniniwala siyang dito magsisimula ang pagkakapantay-pantay. Ngunit agad itong tinutulan ni Simon. Ayon kay Simon, nagpapaloko lamang ang mga kabataan sa matatamis na salita. Hindi raw nila sinusuri ang tunay na kahulugan at ang kahihinatnan ng kanilang hinihingi. Hindi kailanman magiging wikang pambansa ang Kastila dahil hindi ito wika ng bayan. May sariling wika ang bawat tao tulad ng sariling damdamin at pag-iisip. Tinuligsa ni Simon ang hiling ng mga mag-aaral tungkol sa wikang Kastila. Para sa kanya, hindi wika ang magliligtas sa bayan. Ang mas mahalaga ay ang mag-alay ng buhay para sa isang dakilang layunin. At ang layuning iyon ay ang ikabubuhay ng bayan. Pinaliwanag ni Simon kay Basilio ang dahilan kung bakit siya ay hahayaan nitong mabuhay. Hiningi ni Simon ang tulong ng binata upang bakahin ang mga lihis na hangarin ng mga kabataang makakastila. Ayon kay Simon, mas mabuti pa raw kung ipinagkakait sa mga kabataan ang pagkakaroon ng kinatawan. Ano nga ba ang magagawa ng iisang tinig laban sa kapangyarihan ng nakararami? At kung ayaw ituro sa kanila ang wikang Kastila, lalo pa raw itong mabuti. Sa ganitong paraan, mas mapapahalagahan at mapalalakas ang sariling wika ng bayan. Matapos magsalita si Simon, bahagyang nakahinga si Basilio. Nagpaumanhin siya at sinabing hindi siya politiko. Lumagda lamang siya sa panukala dahil inakala niyang may maidudulot itong kabutihan.
Ang nais lamang niya ay maglingkod bilang manggagamot at pagalingin ang mga kababayang may sakit. Sa ganitong paraan, mas mapapahalagahan at mapalalakas ang sariling wika ng bayan. Sinabi ni Simon na hindi pa sapat ang paggagamot ni Basilio sa ngayon. Mas malubha raw ang sakit ng bayan kaysa sa sakit ng katawan. Tahimik niyang itinanim ang tanong sa isipan ng binata. Hindi ba't higit na may saysay ang buhay kung ialay sa dakilang layunin? Sumagot si Basilio na pinili niya ang medisina upang maglingkod sa bayan. Naniniwala siyang ang karunungan ay hindi nauubos at siyang susi sa pag-unlad. Darating daw ang panahong wala nang mang-aapi at inaapi. Sa mundong iyon, karunungan na lamang ang mananatili. Napailing si Simon sa sinabi ni Basilio. Aniya, hindi agad na aabot ang kalayaang iyon. Kailangang palayain muna ang tao at minsan ay sa dahas ito nagaganap. Ang kalayaan, sabi niya, ay hindi hinihintay. Ito'y kinukuha kapag kailangan. Napansin ni Simon na hindi natinag si Basilio sa kanyang mga sinabi. Kaya tinanong niya ang binata kung ano ang balak nito upang ipaghiganti ang kanyang ina. Tahimik na sumagot si Basilio na wala na siyang balak maghiganti. Hindi na raw maibabalik ng paghihiganti ang kanyang ina at kapatid. Sinabi ni Simon na may paraan pa upang makatulong si Basilio sa iba. May mga taong maaari niyang iligtas upang hindi nadanasin ang parehong kasawian. Hindi raw palaging kabutihan ang pagpapatawad. May mga pagkakataong ito ang nagbibigay lakas sa patuloy na paniniil. Ipinaalala ni Simon ang mga ginawa ng mga prailes sa kanya noon. Nagtaka si Basilio kung bakit ang inaapi ang siya pa rin kinamumuhian. Tahimik niyang inisip ang tanong na iyon. Sumagot si Simon na likas sa tao ang mamuhi sa umapi sa kanya. Ngunit para kay Basilio, simple lamang ang kanyang hangad. Isang payapang buhay, isang tahanan, asawa at mga anak. Hindi nagustuhan ni Simon ang sinabi ni Basilio. Para sa kanya, ang simpleng pangarap ay nagiging dahilan ng pagkakagapos ng bayan. Kapag payapang buhay lamang ang hangad, nananatili raw ang pagkaalipin. Magbubukang liwayway na nang matapos ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Simon na hindi niya ipinagbabawal kay Basilio ang pagsisiwalat ng lihim. Nagbilin siya na magtungo lamang sa kanyang bahay sa eskolta kung kakailanganin. Naghiwalay silang dalawa at naiwan si Simon na nag-iisip kung nahikayat niya si Basilio.